Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Tingnan ito. Okay na ba si baby? Mrs. Ayos ka lang ba? Ako. Hindi naman kasing halaga ng katawan ni Shuyi ang katawan niya. Para saan mo ginagawa yan? Ihahatid na kita pa uwi. Ching-an. 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 Kanina, si Shuyi lang ang inintindi ninyo. Paano kung makita ni Meiji? Hindi ba't kusang loob mo ring sinagip si Shuyi? Ang anak lang ang inaalala ko. Nangako ako sa lahat, napapanganakan ako ni Shuyi. Pero simula ngayon, hindi ko nasasaktan si Meiji. Hindi pwede. Babae ang dinadala ni Shuyi. Inaasahan ko pa naman ang apo kong lalaki. Ching-an. Mahal ko. Mahal ko, anong nangyari sa'yo? Dugo. Bakit ka dumudugo? Bakit ka ganyan kaaalala? Regla ko lang naman. Mukhang nabigo na naman siya ngayong buwan. Ching-an, ang sakit. Dalhin mo ako sa ospital. Dadalhin kita sa ospital. Anong ginagawa mo dyan? Umalis ka na. Ching-an, huwag kang umalis. Buwan-buwan namang may regla ang mga babae. Bakit ka ganyan kaaalala? Ako at ang papa mo ang bahala sa kanya. Dalhin niyo na ako sa ospital. Pakiusap, dalhin niyo na ako sa ospital. Pagsisisihan ninyo ito, Mrs. May emergency sa kumpanya. Dapat akong pumunta roon. Ihahatid ka ng mga magulang mo sa ospital. Ching-an, Ching-an, Ching-an. Sige na, tama na. Masakit lang ang tiyan mo dahil sa regla. Huwag kang uwa. Kukuha ako ng gamot para sa sakit. Kaninang umaga, ikaw ang nagluto ng sinigang na pato, di ba? Mabuti iyon para sa sanggol. Tama, magna-drive ka. Dadalhin natin ito kay Shuyi. Ching-an, sa wakas ay dumating ka na rin. Mukhang maayos naman ang lagay mo, amo, Sobrang inaalagaan ng pamilya mo ang bata. E paano naman ako? Mabuti naman kung ganoon. May sakit si Meiji. Kailangan ko siyang puntahan. Ching-an. Ang pantulog kong ito, sinadya kong isuot para makita mo. Sabi ng doktor, lumipas na ang 3 buwan na delikado. Maaari ka nang kumilos ng normal. Nahirapan ka rin naman, ano? Ginang, Meiji, nakuha na po ang resulta ng pagsusuri. Dahil hindi inaasahan ng pagbubuntis mo, mabagal ang paglaki ng bata. Noon pa man ay pinayuhan na kitang huwag magpapalaglag. Pero ngayon, kahit na ipanganak ang bata, may kapansanan din ito.
Ang pinakamagandang paraan ay, dapat mong ipa-abort ang bata. Hindi pwede. Ito na ang pinakamagandang paraan. Mahal ko. Regla lang naman yan. Bakit ka pa kailangang ma-ospital? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Medyo may problema sa kumpanya. Inasikaso ko yun buong gabi. Mas magandang sabihin na nagpuyat ka kay Shuyi buong gabi. Ching-an, kung sana mabuntis ako. Pero ang bata ay may kapansanan. Gusto mo pa rin ba siya? Bakit panatilihin ang deformed na sanggol? Masyado ka na namang nag-iisip ng kung ano-ano. Kung magkakaanak tayo, tiyak na malusog ang magiging anak natin. Oo naman. Kung ikukumpara sa isang babaeng kaya pang manganak, walang gustong babaeng hindi makakapag-anak. Ching-an, ako. Kung ako at ang asawa mo ang nasa kama, sino ang pipiliin mo? Mas gusto kita, huwag ka nang magtanong pa. Narinig mo ba, Meiji? Sabi niya, sa kama. Pipiliin niya ako. Anong ginagawa mo rito? Pinilit akong mag-ehersisyo ng husto kagabi ng isang tao. Kaya hindi ako mapakali. Kailangan kong magpatingin sa ospital. Madaling ma-miscarry sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Dapat mong pakalmayan ang sarili mo. Napilitan lang naman ako, dahil napakasama ng asawa niya. Hindi mapigilan ng lalaking iyon ang sarili niya sa akin. Shuyi, manahimik ka nga. Pribado po yan. Nakaligtas na ang ina sa panganib. Pakiusap, huwag kayong maingay, mga kamag-anak ng pasyente. Sabi ng nurse, ikaw daw ang nanay. Mahal ko, buntis ka na. Ang tiyan ko. Alam mo naman yun. Hindi ako pwedeng magkaanak. Sabi ng nurse, sa katabi mong kama. Hindi. Okay lang kahit wala kang anak. Kahit hindi ka makakapag-anak. Pero mahal pa rin kita, habang buhay. Ikaw lang ang minahal ko. Ikaw lang din naman ang minahal ko. Pero hindi mo kayang labanan ang mga magulang mo. Para sa ibang babae ang anak mo. Nang kailangan na kailangan kita. Umalis ka. Hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi ng lalaki. Ang pagsasama na walang anak. Hanggang kailan kaya iyon tatagal? Shuyi, tama na. Ching-an, bagalan mo nga, natatakot mo na ang bata. Shuyi. Lalong lumalakas ang loob mo, Binibigyan kita ng pera, binibili kita ng mamahaling sasakyan at bahay. Para maging masunurin ka at mga anak. Hindi para sirain mo ang pamilya ko. Alam ko na, Ching-an. Baog ang babaeng yun. Buntis ako sa anak mo. Ano ba ang meron siya na wala ako?
Siya ang pinaghirapan kong makuha sa loob ng 7 taon. Kasama ko sa hirap ng maraming taon. Ikaw, isa ka lang kagamitan para magkaanak ako. Para matupad ang gusto ng mga magulang ko. Pati na ang bata sa sinapupunan mo. Siya rin ay papaluwalhatiin ni Meiji. Ano ang pagkukumpara mo kay Meiji? Bakit ko naman siya paalagan sa anak ko? Ching-an, alam ko na ang aking pagkakamali. Huwag ka na sanang magalit sa akin. Bastard, alam mo talaga kung paano ako pasayahin. Nandito ang asawa mo. Yeah. Menstrual cramps ka lang. Kailangan mo bang maospital? Kung hindi alam ng iba, akala pa nila, napakamahal mo. Sige, ma, tapos na bang magluto ng kanin? Kailangan ni Meiji ng dagdag na sustansya. Hindi siya makakapag-anak, at pinagsisilbihan mo pa rin ako sa kanya. Mrs. Magpahinga ka ng mabuti. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Nakita mo mismo, ang asawa mo at ang ibang babae na magkasama sa ospital. Pero hindi ka umiyak o nag-eskandalo. Meiji, napahanga mo talaga ako. Kung kaya mong tiisin iyon, hindi rin ako magdadalawang isip na sabihin sa iyo ang isang bagay. Alam mo ba, saan kaya nanggaling ang batang ito sa sinapupunan ko? Resulta ito ng pagsasama namin ng asawa mo, sa inyong silid tulugan. May isa pa akong inihanda para sa iyo. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nalalaman. Mrs. Sabi ko naman sa iyo na magpahinga ka na. Mrs., ito ay... Akala ko wala na to sa akin. Paano nangyari to? Anong nangyayari? Mahal, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Sa akin to, baka nadala ko lang ito sa paglalaba ko ng mga bedsheet mo. Kaya pala hindi ko mahanap. Mag-ingat ka naman sa susunod. Tinakpan siya ng lahat. Pinayagan nila siyang pumunta sa bahay ko, matulog sa kama ko. Niloko ako ng asawa ko, para akong tanga. Nanay, mag-ingat ka sa susunod. Tawagan mo na ang kasambahay para maglinis. Sige, huwag na. Kumot at unan. Tinapon ko na lahat yun. Ayoko nang makita ang mga yun. Iyan ang pera ng anak ko. Bakit mo tinapon ng ganoon? Nasusuka ako kapag nakikita ko iyon. Kama ng asawa ko, gusto niyang itapon, edi itapon. Sa bahay ko, ang mood niya ang pinakamahalaga. Baog siya't hindi naman makaanak, ang dami pang hinihingi. Sobrang hinahayaan mo na siya. Mahal ko, may problema ka ba nitong mga nakaraang araw? Hindi ka maganda ang lagay. Ching-an. Naalala mo pa ba noong nanligaw ka sa akin? Ano ang sinabi ko sa iyo? Meiji, ito na ang 84 na beses na nanliligaw ako sa iyo. Ito rin ang 84 na beses na nangangako ako sa iyo. Ako,
Si Ching-an ay hindi ka kailanman lolokohin. Hindi magtataksil. Kung lalabag ako sa aking panata, mamasapul ako ng kidlat, hindi ako mamamatay ng mapayapa. Ayaw kong mamatay ka, Ching-an. Kung lokohin mo ako, kung tradorin mo ako, iiwan kita ng tuluyan. Hindi na ako lilinggan pa. Walang kapatawaran. Hindi kita hahayaang umalis. Sinabi ko na, kung lokohin mo ako, kung tradorin mo ako, aalis ako, tiyak yan. Hindi ako magpapatawad. Siyempre, naaalala ko. Mahal ko. Bakit mo biglang natanong yan? Wala lang. Bigla ko lang naalala. Yun. Nabuhos ang tubig. Magbubuhos ako sa iyo ng iba. Ginang Meiji, isasagawa ang endorsed abortion sa Makalawa. Pakisuyong huwag kumain simula ngayon. At huwag uminom ng tubig, para mabawasan ang panganib. Ang bata. Kayo mismo ang pumatay sa kanya. Ching-an. Ikaw. Tinanggihan mo ang anak mo. Kung busy ang kumpanya, magtrabaho ka na lang, hindi mo kailangang lagi akong kasama. Pinagsusumikapan kong magtrabaho para magkaroon ka ng mas magandang buhay. Wala nang mas mahalaga sa akin kaysa sa iyo. Bilisan mo. Ano bang ginagawa ninyo? Bakit mo siya dinala rito? Sumakit ang tiyan ni Shuyi nitong mga nakaraang araw. Iuuwi ko na siya, para maalagan ko siya ng maayos. Bakit? Siya lang ba ang may karapatang magsalita sa bahay na ito? Si Shuyi ay kamag-anak ko. Ayoko nang may ibang tao sa bahay. Lumayas ka. Ching-an. Hayaan mo siyang manatili, kamag-anak ko siya. Sana'y matulungan mo pa ako ng higit, Shu. Meiji. Hindi mo na kailangang tiisin yan. Ching-an. Ang pinakamalaking pagtitiis ko ay dahil sa'yo. Napakamapagbigay mo naman. Hindi ko talaga inaasahan. Ano man ay kaya mong ibahagi. Wala iyon. Mga bagay lang na hindi mahalaga. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Meiji, Ching-an. Kamakailan, tumawag ako pero hindi mo sinasagot. Hindi mo rin sinasagot ang mga mensahe ko. Namimiss ka na ng anak natin. Dahil lang kay Meiji kaya kita pinigilan. Babala ko lang sa iyo. Ang sitwasyon ay hindi matatag kamakailan. Dapat maging maingat ka rito. Ito. Meiji, pumunta na ako sa inyo. Hindi mo pa rin binabanggit ang paghihiwalay. Napakatiis mo naman. Ching-an. Sa akin ka na. Kanina ko pa sinabi sa'yo. Dapat maging mabait ka naman. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Ching-an, nasasaktan mo ako. Ching-an, namimiss talaga kita. Ngayong gabi, pwede bang sumama ka sa akin?